Nakilala ko ang isang lalaki sa North Carolina. Mukhang talagang stress siya sa paraan ng kanyang pananamit. Masasabi kong hindi siya nakikipagtalik sa babae. Sabi niya, tayo daw mga sexy na may malaking puwit. Kakatitingin ko lang pero hindi ko mahanap. Pagkatapos ay lumingon siya sa gilid at napansin ko ang malaking BBL na nasa likod niya. Ang pangalan niya ay John, siya ay parang 6'3", nabanggit ko ba na malakay ang pisngi ko? Hindi ako karaniwang nakikipagdalik sa mga menor de edad, pero ito na ang ika-6 na beses na ako ay tinitingnan ko ang linggong ito na parang tapos nagtanong yung moron na yun, sabi niya, gay ka ba? At sinabi ko, hindi ko alam bro, medyo papunta ako sa direksyong iyon. Maganda ang kutis niya, malalaking pisngi, pinapawisan ako. Pagkatapos ay sinimulan niyang hawakan ang aking braso at sinimulang maglakad kasama ako. Gusto ko ang ilang mga lalaki na nasa isang kasalan. Sabi niya, yo, tara na sa bahay, may maganda akong bahay, magugustuhan mo kung saan ako nakatira. Sumakay na kami sa kotse at nakarating na kami sa bahay. Hindi kayo maniniwala kung sino nandoon ba sa sopa na iyon. Ay, man si Didi yun, ginagawa niya yung gritty, hinahawakan niya yung titis. Sabi niya sa akin, halika rito. Sinabi niya sa akin, maligayang pagdating sa parin. Hindi di tuloy ka lang at maghubad ka. Hawakan ko ang likod mo. Sabi ko, oh hell no, kaibigan, nagkakamali ka. Pagkatapos, sa aking mga balikat, nagsimulang magsalita ang lalaking iyon. Pinunasan ko ng basahan ang mukha ko at pinatulog niya ako tulog. Nagising ako na walang saplot sa mismong gulo niya. Didi, ginawa mo akong magdidal, parang isang nakita ko ang makikita mo sa isang pelikula. Bumangon ako sa kama at hindi ko man lang kayang maglakad tungkol kay Taylor, at hindi ko man lang makapagsalita. Ako nagsimula ng magsuot ng damit. Pero si Didi siya, pumasok siya, sinabi niya, Damn, Adam, bakit ka? nagsusuot ka na ba ng damit mo? Tapos bigla na lang siyang nakatutok sa kama na parang nagyelo sa itsura. Adet saka then let out a phone siya. Sabi niya, Hoy Steppy, bago ka umalis, gagawin ko muna to. kailangan ko lang pirmahan mo itong NDA. Ito ay basically mga estado na hindi mo pwedeng sabihin na naglalaro ako sa laki ng iyong bayag na parang NBA. Sinabi ko sa kanya, pinirmahan ko na. Nagsimula siyang ngumiti, nagawa ko na para lang matapos ang karahasan, putang ina. Mga party ni Didi, ang mga taong ito ay nagiging ligaw. Nagsisinungaling ang mga lalaking iyon sa North Carolina. Nakilala ko ang isang lalaki sa North Carolina siya. Mukhang talagang stress sa paraan ng kanyang nakaayos. Masasabi kung hindi siya nakikipag-usap. Puki, sabi niya, Nasaan ang malaking puwit? Nasaan ang mga sexy? Kakatitig lang ako pero hindi ako. hindi ko sila mahanap. Pagkatapos ay bumaling siya sa napansin namin ni Side, ang malaking BBL na siya. Nasa likod niya mismo. Mas gusto ko pang mag-fuck sa pisngi, baby. Pareho ko silang pinagsasamantalahan, pinagsasawaan ko siya ng husto. Lalamunin ko ang kahoy niya para sa'yo, papasigawin ko siya. Ubaran ko siya. Nanginginig ang ari na iyon. Pasensya na bro, ang ganda ng beat na to at ang ganda ng beat na to. Ipaalala mo sa akin ang kantang iyon. Tingnan mo, ako ay pag-uusapan natin. Parang kailangan kong gumawa ng counting remix. Lahat. Kung pupunta ka sa party ni Didi, malaman mo lang na magkakaroon ng ari at bayag saan man. Mag-ingat ka lang, kapatid. Kapatid, 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 kapatid.